Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, habang isinusulat natin ang editorial na ito, nag-iwan ng matinding pinsala sa mga lalawigan sa Hilagang Luzon ang bagyong Marce, ang pang-13 bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Hindi pa nga lubusang nakakabangon ang rehiyon mula sa hugupit ng bagyong Leon, Christine, Heto, at lubog na naman sa baha ang maraming lugar. Maraming bahay, istruktura ang sinira ng malakas na hangin at libo-libong kababayan natin ang hindi makapaghanap buhay. Gaya sa mga nakalipas na taon, matitindi ang mga bagyong dumaan sa ating bansa ngayong 2024. Noong Hulyo, hinila ng bagyong Karina ang hanging habagat na nagbagsak ng ulang nagpalubog sa maraming lugar sa Luzon, lalo na rito sa Metro Manila. Mahigit 1.7 milyong pamilya o 6.5 milyong katao ang naapektuhan. Halos 50 naman ang namatay. Noong Setyembre naman, nagdala rin ng matinding buhos ng ulan at habagat ang pinaigting na bagyong Enteng. Hindi bababa sa 20 ang namatay nating kababayan. Nasa 3 milyong kababayan naman ang naapektuhan at libo-libo ang kinakailangang ilikas sa mga evacuation centers. Isa sa mga nakapanlulumong kwento mula sa trahedyang ito ang pagkamatay ng isang buntis at 2 bata sa Antipolo matapos matabunan ng landslide. Sa 41 na bayan at lungsod na naglikara ng state of calamity, 37 ay nasa kabikulan. Kapanalig, Bicol din ang pinakamatinding naapektuhan ng bagyong Christine nitong Oktubre. Sa lungsod ng Naga, bumuhos sa loob lamang ng 24 oras ang ulang katumbas ng 2.5 buwan na buhos ng ulan. Mahigit 2.3 milyong pamilya o 9 milyong katao ang naapektuhan ng bagyong nagpaapaw sa mga ilog, nagdulot ng pagguho sa lupa, nagpatumba sa mga puno. Hanggang ngayon nga, may mga lugar pa rin hindi pa rin humuhupa ang tubig baha. Kapanalig, marami pa rin hindi naniniwalang dulot ng climate change ang pagtindi ng mga bagyong tumatama sa ating bansa. Ayon sa mga siyentipiko at eksperto, ang pagiging mas mapaminsala ng mga bagyo ay bunga ng patuloy na pag-init ng ating planeta. Tandaan nating misulang gasolina ng mga bagyo ang init sa kalawakan at karagatan. Mas mainit ang kapaligiran, mas mabilis mabuo ang mga ulap na magbabagsak tiyak ng matitinding pag-ulan. Sa likod ng patuloy na pag-init ng ating planeta ay ang mga gawain ng taong nakasalalay sa paggamit ng fossil fuels para sa enerhiyang lilikha ng kuryente at magpapatakbo ng mga sasakyan. Nagbubuga ang mga ito ng tinatawag na greenhouse gases na kapag naiipon sa kalawakan ay nagsisilbing harang sa paglabas ng init mula sa ating planeta. Malaking bulto ng greenhouse gases ay mula sa mga mayayaman at malalaking bansa. Pero ang epekto ng pag-init ng planeta ay dinaranas ng mahihirap o papaunlad ng mga bansang katulad nga ng Pilipinas. Kaya kapanalig, matagal nang isinusulong ang tinatawag na climate justice. Opo, climate justice. Ang climate change ay hindi lamang isyong pangkalikasan. Ito ay isyong pangkatarungan. Dinaranas ng mga may maliliit na ambag sa pangkalahatang dami ng greenhouse gases, katulad nga ng Pilipinas, ang malalakas na bagyo at matitinding init. Sa darating na linggo nga, 17 ng Nobyembre, kasama-sama ang iba't ibang grupo sa buong mundo para sa Global Day of Action for Climate Justice. Taunang paalala ito sa mga pamahalaang kilalanin na dihado ang maliliit na bansa sa mga epekto ng climate change at dapat itong itama sa pamamagitan ng climate justice. Kaya kapanalig, sa climate change, paglalarawan ni Pope Francis sa Catholic Social Teaching Laudato Si, kapwa tumatangis ang ating mundo at ang mga mahihirap. Kulang pa rin ang ginagawa ng pamahalaan
lalo na sa mga bansang responsable sa pag-init ng ating planeta para patahanin ang mga iyak na ito. Hanggang ngayon, dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap. Ito po ay hango sa sulat ng San Pablo sa Roma 8:22. Dumadaing din ang mahihirap, dumaraing din ang kalikasan. Kapanalig, climate change, ngayon na. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.